Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Una, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob sa atin, dahil kung bibilangin natin nga ang mga biyaya ng Allah ay hindi natin kayang bilangin. At ang panalangin natin sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumakanya nawang kapayapaan, pagkapala ng Allah sa kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga nilikha na patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Naway ipakita sa atin ng Allah ang katotohanan at maunawaan natin ito, at ito'y ating masunod. Ganoon din ang mga pagkakamali na ito'y maiwasan natin at tayo ay gantimpalaan dito. Alhamdulillah sa pagkakataon na pinigay sa atin ng Allah, dahil tayo ay nakasama natin ang isa sa mga kapatid natin na magbabahagi ng kabutihan para sa bawat isa sa atin, dahil ang reliyong Islam ay reliyon ng pagpapaalalahanan, dino naseha. At ang kabutihan na ito ay pinagkakaloob ng Allah sa sino mang kanyang mga ninais na bigyan ng kabutihan. Hindi lahat ng mga jamaa o mga Muslim ay nabigyan ng pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Ngunit tayo, alhamdulillah, pinagkalooban tayo ng Allah ng isang napakalaking kabutihan na nagdudulot ng magandang gawain sa mga Muslim sa komunidad ng ganitong mga samahan, alhamdulillah. Pero inshallah, siguro ay hindi natin patagalin. Ibigay na natin sa ating mahal na kapatid na si Sheikh Salim Espinosa para bisahan ang napakahalagang pagpapaalala para sa atin. Kaya padel mashkura ya Sheikh Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu alayna tawakkal, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pasalamatan natin siya sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, alhamdulillah. At pasalamatan rin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na ibinigay niya sa atin ngayong araw na tayo ay makapagsama-sama, makapagtipon-tipon na walang ibang hangad kundi ang dakilain, puriin at alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang mga ganitong samahan, mga ganitong pagtitipon, isa ito sa mga maaalala, isa ito sa mga makikita natin sa talaan ng ating mga gawa sa kabilang buhay, na kung saan isa ito sa mga makakatulong sa isang mananampalataya, hindi lamang dito sa mundo na tayo ay napapaalalahanan, maging sa kabilang buhay na aanihin natin ang mga gantimpala na ating makakamit sa pakikinig sa pag-aaral ng pananampalatayang Islam. Tunay na sa pananampalatayang Islam, merong mga pinaniniwalaan. At alam natin lahat yun, na bilang isang Muslim, meron tayong mga bagay na dapat paniwalaan. At kabilang sa mga bagay na ito, ang paniniwala sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. At kabilang sa thamarat o kainaman ng paniniwala sa kabilang buhay ay ang paglayo natin sa makamundong bagay. So, kapag ang isang tao ay naniniwala na merong araw ng paghuhukom, merong kabilang buhay, mapapasa kanya yung tinatawag na
yung tinatawag na paglayo sa mga makabundong bagay. Wala sa kanya yung mga bagay dito sa mundo. Kumbaga, ang kanyang priority ay yung mga bagay na merong kinalaman sa kabilang buhay. Bakit? Kasi alam niya at malinaw sa kanya na ang mga bagay dito sa mundo ay maglalaho at merong katapusan. At ang ating patutunguhan ay sa kabilang buhay. Imma finnar wa imma fil jannah. Siya ay makakapasok sa impyerno or sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat malinaw sa atin ang bagay na ito nang sa gayon ay makuha rin natin yung benefits o yung kainaman na ang mga makamundong bagay na ating nakikita dito ay hindi magiging priority natin dito sa mundo. Bagkus, ito yung mga tutulong lamang sa atin upang sa ganun ay makagawa tayo ng mga kabutihan, maraming mga uri ng pagsamba na makakatulong sa atin doon sa kabilang buhay. Bakit ko ito nababanggit mga kapatid? Dahil hindi lingid sa ating mga kaalaman na lahat tayo ay aabutan ng kamatayan. Ito ay pagpapatotoo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Kahit anong karangyaan man ang meron tayo, kahit gaano karaming kayamanan ang meron tayo, at kung kahit gaano pa kahaba ang buhay na meron tayo, meron pa rin tayong katapusan dito sa mundo. Yun ang wag nating kakalimutan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At iwasan nating magmalaki mga kapatid, dahil ang pagmamalaki walang maidudulot sa atin ito na kabutihan. Naalala ko ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong inshallah makakapulutan natin ng aral. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Kapag namatay ang anak ni Adan, ay mapuputol ang lahat ng kanyang mga gawain maliban lamang sa tatlong bagay. Una, sadaqatun jariyah, yung sadaqah na patuloy na napapakinabangan, yung kanyang kawang gawa na naibigay na patuloy na napapakinabangan kahit na patay na siya. At pangalawa, ilmun yuntafa'u bihi, yung kaalaman na naibahagi mo sa iba at patuloy na sinasabuhay ng taong nakinabang sa kaalaman na yun. At pangatlo, waladun salih yad'u lahu, yung mabuting anak na patuloy na nagdudua para sa kanya. Itong tatlong bagay nito mga kapatid, ilan ito sa mga bagay na makakatulong sa atin habang tayo ay nasa ating mga libingan. Dahil wala nang mga kabutihan na darating sa atin kapag tayo ay nasa libingan, maliban lamang sa tatlong bagay na ito na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito mga kapatid, naalala ko yung isa sa mga payo sa amin ng isa sa mga masyayikh na atin noong kami ay humingi sa kanya ng payo kung ano ang gagawin namin bilang isang mag-aaral, bilang isang naghahanap ng kaalaman. Anong mapapayo niya sa amin? Sabi niya, unang-una, magkaroon ka ng ikhlas sa lahat ng iyong mga gawain. Ikhlas lahat ng ating mga gawain. Bakit? Dahil the more na ang ating mga gawain ay ginagawa natin para sa Allah, makaasa tayo na darating sa atin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Given na yun. At ito ay paalala para sa ating lahat na kailangan lahat ng ating mga gawain ay ikhlas para sa Allah. At hindi pakitang tao. At hindi para kanino man
na gagawin natin ang mga bagay-bagay na ito. Pangalawa na sinabi niya na tumatak sa akin, ang sinabi niya na kun laka atharan qabla an tamut. Mag-iwan ka ng bakas bago ka abutan ng kamatayan. Ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Mag-iwan tayo ng tinatawag na legasiya, kumbaga, bago tayo abutan ng kamatayan. Yung mas malaking tanong doon, mga kapatid, baliktarin natin, ano yung maiiwan nating bagay? Ano yung maiiwan nating legacy kapag tayo ay mamamatay? Kapag namatay ba tayo, sasabihin ng mga tao, yan yung tao na mahilig manlibak. Subhanallah. Yan yung tao na mapagbigay. Yan yung tao na magaling magbasketball. Yan yung tao na kung ano-ano pang mga bagay na mayroong kinalaman sa mundo. Ito ba yung gusto nating maalala o maiwan natin na legasiya kapag tayo ay mamamatay? Yun yung malaking tanong natin sa ating mga sarili. Ano yung gusto nating maiwan na legasiya kapag tayo ay mamamatay? Dahil kung titignan natin yung mga nauna sa atin, mga binawian ng buhay, mga naunang binawian ng buhay sa atin, na nakapag-iwan sila ng napakagandang mga legasiya na tinatawag. Halimbawa na lamang yung kilalang-kilala natin na kapatid. Namatay siya, na naiwan niya ang napakagandang legasiya sa da'wa. Hanggang ngayon, yung kanyang mga short videos or mga da'wa, napapakinabangan at merong mga natututo sa kanyang mga pagpapaliwanag about Islam. At kahit patay na siya, meron pa ring yumayakap sa Islam dahil sa mga videos na naiwan mula sa kanyang mga salita. At meron din naman na binawian ng buhay na ang kanyang itinanim na puno ay maraming nakikinabang, matao man ito o mga hayop. Meron din